Hi guys, Coach Matt here, no? Asking lang ako ng opinion nyo regarding this topic right here. Isa yung Facebook post, no? Na nagsasabing, yung PhilHealth dapat tanggalin siya as a mandate. Ang sabi dyan is you can get more if you go through insurances daw. Kasi with insurances, flat yung premium mo. Ibig sabihin, hindi nag-i-increase yung price. Pero, since may mga insurances na may investment component, no, at may nakakaipon siya sa loob nun, instead of being flat yung contributions and also yung benefit mo is flat din. Nag-i-increase kasi yung benefit mo through time. Pag sa insurances, sa PhilHealth kasi hindi. So kung ano lang yung kinontribute mo at ano lang yung bracket mo, yung benefit mo at that time, that's the only thing that you will get from PhilHealth. And this might be a great suggestion, no? Meron din akong isang joke post na nakita. Hindi ko na kasi nakita yung screenshot nun eh, sayang. Pero credits to the owners of both of these posts, no? Na ang sabi, instead of PhilHealth daw, St. Peter na lang daw yung gawing benefit. Actually, that's also a good option, no? Pero ako, if you're gonna ask me, no? For yung professional opinion ko regarding this, so, yun yung parang naisip ko na pwedeng gawin. Kung gusto mo, pwede ka mag-voluntary na maghuhulog doon, tapos may benefit ka rin. Pero to make it as a mandate, I don't think so. What I think is a mandate should be, tulad ng mga practice din ng other companies, is meron kang corporate insurance. Yun yung group insurance na ino-offer ng mga companies kapag employed ka under them, meron kang certain amount of insurance with them. Kaya lang, ang downside nun is pag umalis ka ng company, wala rin yung insurance mo. Pero that's a better alternative rather than yung meron kang mandatory na benefit na hindi mo naman halos nagagamit for most people. But I think it shouldn't be completely terminated, no? If the company's compensation, no, aside from just yung raw salary, also yung benefits not just from the government but the private sector is competitive regardless of kung ano sila, yung pagkaka-structure nila. I think, hindi lang nun nasa-solve yung employee retention problem, yung pag-stay ng isang empleyado sa company mo. Pero, nasa-solve niya rin is yung one problem here in the Philippines, which is yung quality of life problem when it comes to finances. And I hope na pumunta na tayo sa future na gano'n na. Ingat!